Shoutout kay Ronald Verbosidad at dito kay Katsakino Dukusin at sa iba pa nating taga-subaybay. At ngayon ang balita natin, mukhang itong si Ralph Koo, yung rookie ng Barangay Ginebra, ay kasama din ito si Von Pesumal at si Jared Dillinger na ite-trade na ng Gene Kings para lumakas yung kanilang lineup. At ang mga nabanggit na players ay malamang mapunta either dito sa Terra Firma Jeep or dito sa Northport Batang Pier. Ang malamang daw tinitignan dito ng Barangay Ginebra na makuha ay itong si Javi Gomez de Leaño ng Terra Firma. Kung inyong matatandaan, of course, si Javi Gomez de Leaño ay na-draft ng Barangay Ginebra pero tinrade nila para dito kay Jeremiah Gray na ngayon ay merong ACL injury. At ang mangyayari daw ngayon, itong si Javi Gomez de Leaño ay ibabalik dito sa Barangay Ginebra kapalit nitong si Ralph Koo at si Von Pesumal at pati na si Jared Dillinger. Kapag yan ay nangyari, makukuha na ng Barangay Ginebra yung scorer dito sa wing position na kanilang kinakailangan ngayon. Dahil nakita nga natin na ang Ginebra kapag walang scorer dyan ay nahihirapan sila. Katulad na lang nung na-injure ito si Jamie Malonzo. Nakita natin naman doon sa laban nila kontra San Miguel Bay na si Malonzo lang yung kanilang dependable 3-point shooter. Kaya ngayon nahanap nila yung isang katulad ni Javi Gomez de Leaño para maging katulong pagdating dito sa outside scoring. Para na rin lumuwag yung depensa ng iba nilang mga players. At sa ngayon naman, kung si Ralph Koo at si Von Pesumal ay mapunta dito sa Terra Firma Jeep, siguradong magkaka-playing time sila dyan. Marami nagsasabi na may potential talaga itong si Ralph Koo pati na si Pesumal. At kung sila ay mapunta sa Terra Firma, siguradong dyan sila makakakuha ng playing time na kanilang kinakailangan. At kapag yan ay nangyari, syempre, made-develop yung karera lalo na ito si Ralph Koo na isang bagong player pa lang dito sa PBA. Mukhang matindi na ang ino-offer nitong MVP group talaga para makuha si Tyler Teo mula dito sa Phoenix. Alam natin na ito si Tyler Teo, dati yan ang minamataan ng Barangay Ginebra na makuhang point guard. Pero dahil nga itong si Maverick Hanmisi na isang unrestricted free agent ay lumipat sa kanila, hindi na nila pinorsu itong si Tyler Teo. Ngayon naman, itong MVP teams ang tumitingin sa serbisyo nito. Alam natin na ang MVP group naghahanap pa rin ng papalit dito kay Mikey Williams at ang isang tinitignan itong si Reynan Batak na ngayon ay nasa Blackwater pa. Pero kung sakasakali gusto rin nila na makuha ito si Tyler Teo in case magretiro ito si Jason Castro o di kaya ma-injure. Alam natin ito si Tyler Teo po pwede yan kahit alin doon sa Meralco, TNT at NLEX. Kung mapunta siya sa NLEX, bagay na bagay siya dyan. Tandem sila ni Robert Bolick lalo na at meron pang ACL injury itong si Kevin Alas. Dito naman sa Meralco, pwede siya maging katandem either dito si Chris Banquero or Aaron Black. Balita natin ito si Banquero baka matrade din. At of course dito nga sa nabanggit natin na TNT, pwede siya dyan nakatandem ni Jason Castro o kung sino pa mang point guard ang kukunin nila. Dahil si Reynan Batak pwede rin niya na maging shooting guard. Ang maliwanag dito ito si Tyler Teo, tumaas yung stock value nito ever since nung playoff run nitong Phoenix nitong Commissioner's Cup. Nakita natin kung gaano ito kahusay na maging scorer at pati na playmaker. Kung malipat ito sa MVP teams, not necessarily magiging top scorer to. Pero ang hinahanap nila dyan ay yung kanyang tinatawag na playmaking ability at basketball IQ. Kitang-kita naman natin kung gaano kahusay maglaro nitong si Tyler Teo at paano mag-set up ng kanilang import na si Jonathan Williams. At sigurado na ganyan din magagawa niya kahit alin man dito sa mga MVP teams kung sakaling siya ay malipat dyan. Siyempre, mataas na ang trade value nito so kinakailangan lakihan na rin ng MVP group yung i-offer nila dito para makuha ang serbisyo ng nasabing player.